ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, muling nagbalik si Santino sa grupo ni Lucio at nagkwento ito tungkol sa masaklap na sinapit niya sa kanyang amang si Rigor. Mas kinakampihan pa raw ni Rigor ang kanyang kapatid na si David, kahit ito pa ang may maling nagawa sa kanila. Sa halip na unawain, si Santino pa umano ang sinaktan ni Rigor. Ayon kay Santino, hindi patas ang pagtrato ni Rigor sa kanilang magkakapatid. Pinalubag naman ng grupo ni Lucio ang loob ni Santino. Binola-bola nila ito at sinabing dito sa amin, magkakapatid ang turingan. Kung si Lucio ang naging ama mo, hindi kanya magagawang saktan. Di nagtagal, inilahad din ni Lucio ang tunay niyang pakay kay Santino, ang lokasyon ng kuya nitong si Tanggol. Nais makuha ni Lucio ang Star of Venus na hawak ni Tanggol, ngunit hindi nagtagumpay si Lucio sa kanyang pagtatanong. Ayon kay Santino, hindi niya alam kung nasaan o nagtatago si Tanggol. Naniniwala naman si Lucio at inutusan si Santino na sumama kina Teban upang magmasid kung paano nila ibebenta ang droga nilang Red Chaser. Subalit kumontra si Edwin. Ayon sa kanya, hindi siya naniniwalang wala talagang alam si Santino tungkol sa kinaroroonan ni Tanggol. Sinabi pa ni Edwin na wala raw kwenta itong si Santino. Hindi naman nagustuhan ni Santino ang mga sinabi ni Edwin, kaya't pinaulanan niya ito ng mga suntok. Bagsak si Edwin sa sahig matapos ang bugso ng galit ni Santino. Sa kabilang banda, umuwi muna ang mag-inang sina Marites at Tinding matapos masaksihan ang kalunos-lunos na pangyayari sa kanilang buhay. Natagpuan nila ang walang buhay na si Noy na nasa loob ng isang maleta. Agad nilang dinala ito sa ospital upang maihanda ang kanyang katawan para sa burol nito. Ayon kay Tinding, kailangan managot sa batas ang gumawa nito dahil mahal na mahal nila si Noy na parang tunay na nilang pamilya. Nakaligtas naman ang kanilang kaibigang si Roda. Bagamat nagtamo ng mga sugat sa katawan, nakahingi siya ng tulong mula sa mga taong malapit sa pinangyarihan ng krimen at dinala agad sa ospital. Ngunit hindi nila alam na isang bagong peligro ang nagbabadya sa kanilang tahanan. Dumiretso si Lena sa bahay ni Marites upang maghiganti. Pilit niyang binuksan ang nakasaradong pinto at nang mabuksan ito, bumungad sa kanya ang mag-inang sina Marites at Tinding. Galit na galit si Lena kay Marites, kaya ito ang kanyang tinarget na saktan. Sinubukan naman ni Tinding na ipagtanggol ang kanyang anak. Pinukpok niya ng mga plato sa ulo si Lena, ngunit hindi ito tumigil sa pagsugod habang hawak-hawak ang kutsilyong ginamit niya sa pagpatay kay Noy at pagsaksak kay Roda. Nang maitulak ni Lena si Marites sa sahig, itinutok niya ang kutsilyo upang saksakin ito. Sa mismong sandaling iyon, humarang si Tinding upang protektahan ang anak. Dahilan para siya ang masaksak ni Lena sa may bandang balikat. Dito na nagpatuloy ang kaguluhan sa loob ng bahay ni Marites. Sa inyong palagay, makakatakas pa kaya si Lena matapos nitong saksakin si Tinding? Aabutan pa kaya siya ni Rigor sa bahay nito? O dito na ba matatapos ang buhay ni Lena sa mga kamay ni Rigor?